Tita Catherine, it's been a long, long time. I miss you. How are you? Balita ako, birthday mo na, so happy birthday to you. I miss you and happy Mother's Day, okay? Hello Kathden fans! Ito na nga bago yung ating updates mga kasombreros ay itong caption no, ng isang Kathdenatic no, parehong workaholic or same workaholic mga kasombreros ang Kathden. And ako mismo no, bilang isang solid Kathden fan ay talagang alam na alam ko yung agenda nila mga kasombreros. So si Ma'am Catherine busy, she's focusing with her endorsements, projects mga kasombreros. So yung kay Ma'am Nadine actually, so hindi pala siya hindi siya ganun ka hindi siya movie or hindi siya teleserye mga kasombreros. So yun lang pala yun yung sa Cream Silk nila na project no, pa yung trailer dati na Project Queens. So hindi pala siya, kasi inisip talaga natin na movie or teleserye or something like that mga kasombreros. So hindi, so parang lang pala campaign ng Cream Silk yun mga kasombreros para mag-empower at magpalakas pa ng mga kababaihan sa society, yung mga distinguished na mga kababaihan sa society. So yun lang pala yun mga kasombreros. It's not na parang movie or TV program. So hindi po ganun mga kasombreros. And dito nga no, nakita natin na alam natin yung activities ng Kathden araw-araw. So natuwa na ako dito sa caption na same workaholic, pareho silang workaholic, tapos parang single mga kasus. No, they are both enjoying their singleness mga kasus. And tayo din naman ay natutuwa mga kasus because what makes them happy will also make us happy mga kasus. So as simple as that, kasi nga tayo ay fan lamang mga kasus. So kung ano yung kaligayahan nila ay kaligayahan din natin mga kasus. So para magsing irog lang no. Pero kidding aside ay ganun po yun mga kasus no. We are happy and contented kung ano man ang nagpapasaya rin sa kanila mga kasombreros. And then ito, yung caption dito sobrang nakakatuwa rin ito na yung sa 98 degrees si Sir Alden, sabi ng caption dito ay parang super handsome ng CEO ng Myriad Entertainment, Alden Richards mga kasombreros. And sobrang cool lang si Sir Alden dito mga kasombreros sa panood nga ng and after nito ay madami siyang ginawa mga kasombreros, lalong-lalo na yung sa kaya Tito Ed no, na sobrang may cause, kasi may purpose mga kasombreros na malalim, kasi nga that was parang bidding or auction for a cause mga kasombreros pala. So nawala sa aking isipan. So yun, and then yun, napaka classy at saka napaka handsome ng inyong chief executive or chief executive officer CEO ng Myriad mga kasombreros. And then ito, vlog ito at papanakuhaan mga kasombreros ng isang Don Bell fan at saka Kathden fan na rin mga kasombreros. Kasi si Sir Donnie ay katabi ni Ma'am Catherine nung naka-white, tapos parang nasa backstage sila. Parang may pinag-uusapan yata yung management. And then yung mga comments sa baba ay sabi niya parang bagay or parang iba Don Bell, yung iba naman ay Kathden or something Kathdon mga kasombreros, ganun. So yung mga comments sabi ng isa, mahalata mo talaga si Donnie pag sa jowa niya at hindi. So yun, syempre si Sir Donnie ay katandem niya si Ma'am Bel Mariano mga kasombreros. So alam natin at kumaga pansin na pansin talaga ng Don Bell at saka Kathden at saka yung mga iba, kasi dito sabi nila ship nila, sabi na dito ng isa, okay lang sa Don Bell fandom, si Kath mahal niya si Bell, ate niya si Kath. So yes, tama po mga kasombreros, sobrang close ng dalawang ito and nagsasama sila sa ibang projects mga kasombreros, actually lalo na po sa funds. Sabi ng isa, si Milit, sabi niya magkaibigan mga yan, lalo na si Bell at Kath. Yes, sobra. Tapos sabi naman ni Mitchie, bagay din ng Kath doon ha. So ito parang gusto na i-ship mga kasombreros si Ma'am Catherine sa kay Donnie Panghilinan. So pwede sila mag-ate. Sabi ng iba, 2 taon na naman yung gap niya, no? Kasi 27 si Donnie, tapos si Kath is 29. So pero may mga bagay kasi na hindi dapat natin pinipilit, no, mga kasombreros, yung mga Kathdenatic. So yung mga iba talagang pag nakita naman nagpa-picture lang or kasama sa video ay gusto na talaga nila agad na i-ship. So hindi po ganun kadali ang buhay at hindi ganun kadali yung proseso ng mga kasombreros na kapag gusto natin yun na agad. So hindi po.
So sabi dito ng isa, iba talaga si Dons kapag si Belle katabi. I would say green flag talaga si Donnie, trustworthy. Tama, no? Kasi Christian din si Sir Donnie. Bagay si Donnie and Kath, sabi ng isa dito, no, si Jewel or Jewel, mga kasombreros. Magkaibigan mga lang, sabi, lalo na si Belle, si Kath. Yes, tama po. They're really good friends, mga kasombreros. And sabi dito ng isa, okay po si Kath sa aming mga DB or Don Bell fans. Baka po yung ibang fanay, mag-friends po ang mga yan. Sanayin lang natin ang ating sarili na di lahat ng oras magkasama ang Don Bell. Basta panatag lang po tayo. Ang solid din ng ng fandom ng Don Bell, mga kaso. Nakita ko talaga solid na solid kasi yung management and then the way they parang treat each other as well, no? Talaga nakikitaan mo ng good vibes lang din, mga kasombreros. So yung Don Bell, alam natin talagang rin sila, talagang renowned internationally, and marami na ring awards ang Don Bell, mga kasombreros, no? Kagaya nun sa kakatapos nga na Village People Choice Awards, tapos dun sa may tawag dito sa may Star Awards for Music, no, na parangalan din sila, mga kasombreros. So meron din sa Hall of Famer na sila, no, sa 6th VP Choice Awards. And nung sa nakaraang taon din sa VP Choice Awards, yung 5th na pang-5 ay big winner din itong Don Bell, mga kasombreros. And marami pa nga silang parang pwede silang maging next na greatest love team, mga kasombreros, after Kim Pao. So yun po, no. Actually yung Kim Pao ay medyo may edad-edad na, pero ang carry at saka pwede pa naman, mga kasombreros. So yun po, no, as long as kiklik lang sa masa. And then next item natin ito, si Daniel ay parang pumati siya dito, no. Akala ng fan or akala ng mga tao ay yung binati niya ay si Catherine nung birthday. So tapos sabi niya na-miss niya kasi daw si Catherine, tapos balita na birthday niya, tapos binati ng happy birthday, I miss you, sabi niya ganun. And sabi niya happy Mother's Day. So akalang caption dito, akala si Kath yung na-miss niya, mga kasombreros. So hindi pa para siyang isang fan na close kay Sir DJ, mga kasombreros. So Tita Kath nga parang nakat lang siya. Tita Kath yung tawag niya, or parang pangalan, mga kasombreros. Alright, so Team Panatag tayo, Team Kath din. So may narinig ako na parang may bagong project talaga na niluto para sa Kath din. Kasi nga dahil sa success ng Hello Love Again, ay abang-abang lang po tayo, no? Huwag lang po tayo magmadali because may mga pinaprocess lang talaga. So kung wala man, we're still happy with their separate works and projects in the future, mga kasombreros and mga Kathinatics. Alright, sinaman po sa ating Kath din items, ha. Sana po ay pangyan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, mga kasombreros, ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Mindset Like Jesus. Philippians 2:5, have this in mind, or have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. So, ang mindset, mga kasos, for example, sa isang pamilya, kapag meron silang isang goal, meron silang sa kumpanya, for example, no? Kapag meron silang isang aim, meron silang isang goal, mga kasos, na dapat ito yung ma-achieve natin sa gantong year, dapat ito yung ma-achieve natin sa gantong year, sa gantong months, for example. So, magkakaroon sila ng plano na kumapa-uniform, na iisa, mga kasunod, so that pattern yung kanilang goal na ito yung goal natin, so na-achieve natin hindi, so na-achieve natin, so ano yung dapat gawin, so na-achieve natin, yes, so ano yung so things to improve, no, things to do more, ganon, mga kasunod, and things to do better. So ganon po siya. So sa ating buhay Kristiyano, bilang mga anak ng Panginoon, bilang anak ni Jesus Christ, mga kasombreros, ay ito dapat, no, Apostle Paul is reminding us na yung mindset dapat natin ay katulad ng kay Jesus Christ. Okay? Yung ating pag-isip ay dapat kay Jesus Christ. Sa Philippians 2:5, si Apostle Paul ay ginawa example dito, of course, ang ating Panginoong Jesus, na dapat magkaroon tayo ng isang mithiin, isang thinking, isang way of
mindset mga kasimilars, point of view in general. So ang New International Version actually, ayan siya ang verse na Philippians 2:5. Sabi niya dito is, in relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. So sinulat ito ni Apostle Paul para encourage ang mga tao sa Philippi na mag-rejoice, no? At saka maging masaya, no, in spite of the circumstances that they are encountering, or they're experiencing mga kasambaras. Paul was in prison, and he encourages the Philippians that even though he was imprisoned, they should rejoice because God was still working. So that's in Philippians 1. Grabe, no? Ang buhay ni Apostle Paul mga kasambaras ay nakakaiyak actually kapag pinanood mo yung buong storya ng kanyang buhay, The Apostle Paul. Pwede niyo pong panoorin yan sa YouTube mga kasembreros. So search nyo lang po. Sobrang nakakaiyak to mga kasus kasi siya man ay nakaposas, siya man ay nakakulong, but he still strengthens the faithful believers sa iba't ibang churches na kung saan ay na-assign siya mga kasombrero. So as much as possible, he did everything. He reached every believer mga kasombrero sa church so that everyone can hear the gospel, everyone could be reminded of the things that they should be doing as a believer of Christ. The church at Philippi was commendable for several reasons. However, they were also dealing with some disunity. So that's Philippians 4:2 mga kasembreros. That is why, no, ang mga tao sa Philippi mga kasembreros ay commendable daw. No, faithful sila mga kasembreros. Pero syempre, hindi natin maiiwasan kasi walang perfectong church, walang perfectong pamilya, walang perfectong tao. So, ganun po. Kasi ang church naman ay gathering yan, no, pagtitipon-tipon ng mga imperfect people. And ang pinagkaiba lang ay yung mga mananampalataya na nagtipon-tipon ay they're not perfect. We admit that we're not perfect. That is why we need God. We need Jesus Christ who alone is perfect mga kasembreros. So, however, no, may mga disunity na nakita nababalitaan si Apostle Paul. That is why he wrote this second chapter of the Philippians mga kasembreros. Paul asks them to make his joy complete, to provide him joy even in his difficulty by being of the same mind, maintaining the same love, united in spirit, intent on one purpose. So that's Philippians 2:2. The Philippians could help Paul in his difficult time by simply showing the maturity that they should show in the first place. So parang kasi parang spiritual father nila si Apostol Pablo. Parang head pastor for example or senior pastor ng isang church. So kung gusto niyo maging masaya ako, ito yung gawin nyo, no? Maging united kayo at magkaroon kayo ng pag-iisip, no, mindset na kagaya ng ating Panginoong Jesus. They shouldn't do anything out of selfishness or pride, but instead with humility in their thinking. They should consider the other person as more important than themselves. So that's Philippians 2:3. Yung humility, minsan pagtanggap mo ng mali, no? Pagtanggap mo ng kasalanan, humility yon, no? Yung pag-amin mo ng kasalanan, no? That's humility. Yung aminin mo na ako nagkamali, no? Sometimes it takes boldness talaga to perform and to act. Humility mga kasos. Lalo na pag galit ka sa tao, to ayoko nga mag-sorry dyan, ayoko nga mag-sorry, parang ganon mga kasos, no? But Apostle Paul is reminding us na hindi dapat selfishness ang mangiral. Hindi dapat pride ang mangiral, kundi unity at saka humility. Isipin natin na yung iba ay mas mataas, no, kumpara sa ating sarili. So hindi siya dapat out of selfish interests mga kasmeros. They shouldn't be simply concerned about their own interests but also the interests of others. So that's Philippians 2:4. And ang idea kasi na let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, ay magkaroon ng isang mindset ba or thinking kagaya ng kay Jesus Christ. So ano ba yung thinking? So especially yung mga attributes or yung characters, yung ugali ni Jesus Christ na indicates the fruit of the Holy Spirit, fruit of the Spirit sa Galatians 5:22-23. So yun talaga yun mga kasmer. So yun nga, yung mission niya talaga is to glorify God and to redeem people by having Himself crucified mga kasmer. So painful, agonizing, yes, even to the point of death.
he was humble, mga customers. That is why they could be of the same mind, maintaining the same love and intent on one purpose. So, humility is a basic necessary aspect of the Christian life. So, dapat basic na ito, mga customers. Kasi si Jesus Christ, di ba, he was humbled even to the point of death. Humbled enough na yung kanyang mga nilikha ang siyang nagpapako pa sa kanya mismo, mga customers, na dapat ay hindi, di ba? Kung ikaw bossing ng isang kumpanya, for example, iniwan mo lang yung kumpanya ng ilang taon, tapos ng ibang bayan ka, tapos pagbalik mo, ay ikaw na mismo yung ikaw na yung dinown at saka finire ka pa ng sarili mong mga empleyado. So parang ganon, mga kasambreros, no? Grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So kaya yung humility dapat isuot natin ito na parang damit natin, mga kasos. Bilang damit, dapat hindi ito natatanggal. Hindi ito natatanggal sa atin because Jesus Christ served as the most perfect model of how to be humble. Kung yung mindset natin ay katulad, no, ni Jesus Christ, dapat yung humbleness is no longer an option, but it's parang clothing natin ba, parang damit natin, mga kasambreros, na andyan sa atin parate, because God opposes the proud but gives grace to the humble. So opposite sila, mga kasambreros. Ibig sabihin, mas pinagpapala ng Diyos ang mga humble kesa dun sa mga mayayabang. God sees when people respond to Him and to each other with humility, and He is gracious. So nalalaman ng Panginoon yan, mga kasambreros, kapag tayo po ay humble sa ating kapwa, and lalo po sa Kanya. And Apostle Paul is challenging us, no, as a final output natin, mga kasambreros. Dapat in harmony tayo, no? The same challenge that we have today, applicable ito sa atin sa loob ng pamilya, no? Hindi na tayo lalayo, no? Sa church, sa company, sa community, sa barangay, no? Kahit sa ating kapitbahay, we should have a harmonious relationship, mga kasambreros, having that mindset of Jesus Christ, na kung si Jesus Christ ba, may pag-away ba siya? Kung si Jesus Christ ba to, magyayabang ba siya? Kung si Jesus Christ ba to, ganito bang gagawin niya? Ganito pa. So, ganun, mga kasambreros. Proper mindset o Christ-like mindset, mga kasambreros, yan talaga yung pinaka recommendable sa lahat. And especially, no, a commandment ito at saka reminder ni Apostle Paul, mga kasambreros. So, with humility and honor, so that we are valuing each other as God values us and as He intends for us to value each other. So, pinahalagahan tayo ng Diyos, pahalagahan din natin ng ibang tao. As simple as that, mga kasambreros. That is why, mindset, no, nakagaya ni Jesus Christ, no, napakahalaga at napaka-the best. Silangan po in the meantime, ha, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po, mga kasambreros. Paalam po.